Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lalim ng pagmamahal ng isang ama at sa dilim na kayang itago ng isang marangyang tahanan? Sabi nila, ang pinakamalaking pagkabulag ay hindi ang kawalan ng paningin, kundi ang pagpili na huwag tingnan ang katotohanang nasa harap na mismo ng iyong mga mata. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hidalgo, isang amang nalunod sa sariling pighati at ang paglalakbay niyang muling hanapin ang nawalang liwanag para sa kanyang mga anak. Ang unang bumati kay Hidalgo Iraya sa kanyang pag-uwi ay hindi ang mainit na yakap ng kanyang mga anak, kundi ang nakabibinging katahimikan ng Villa Alinlangan. Ang bawat sulok ng malawak na mansyon ay tila sumisigaw sa pangalan ni Gunita, ang kanyang yumaong asawa. Kahit 3 taon na ang lumipas, ang lamig na iniwan nito ay hindi pa rin napupunan ng karangyaan ng mga muebles o ng artipisyal na halimuyak mula sa mga mamahaling air freshener. Pagod mula sa isang linggong business trip sa Singapore, ang tanging nais niya ay ang mayakap sina Biyaya at Sinag. Ngunit habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa sala, isang tanawin ang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabura sa lahat ng kanyang pagod. Sa gitna ng malawak at makintab na sahig na gawa sa marmol, may isang malaking basag ng puting gatas. At sa gitna ng basag na yon, nakaluhod ang kanyang panganay na anak, si Biyaya. Ang munting katawan nito ay nanginginig habang pilit na pinupunasan ng basahan ang sahig. Sa gilid, nakaupo sa sahig ang bunsong si Sinag. Ang mga hikbi nito ay pilit na pinipigilan habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nabitawan ni Hidalgo ang kanyang briefcase. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at sa wakas ay napansin siya ng kanyang mga anak. "Papa!" bulong ni Biyaya, ang mga matay nanlalaki sa takot, hindi sa tuwa. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Hidalgo. Ang boses ay naglalaman ng pagkalito at nagsisimulang pag-aalala. Lumapit siya at agad na binuhat ang nanginginig na si Biyaya mula sa sahig. Malamig ang balat nito at basa ang mga tuhod sa gatas. Bago pa man makasagot ang bata, isang malumanay na boses ang pumutol sa tensyon. "Mahal, you're home." Si Bata Luman, ang kanyang pangalawang asawa. Lumabas ito mula sa kusina. May daladalang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at pagiging mahinahon. Maganda si Bataluman, isang kagandahang malamig at perpekto na laging tila inukit mula sa yelo. "Bati, anong ibig sabihin nito? Bakit nakaluhod si Biyaya sa gatas?" Ngumiti si Bataluman, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinaplos ang buhok ni Sinag. "Huminahon ka, mahal. Isang maliit na aksidente lang. Naghahabulan sila kanina. Natabig ni Biyaya ang kapatid niya, kaya natapon ang gatas. Tinuturuan ko lang siyang maging responsable sa kanyang mga pagkakamali. Disiplina lang, Hidalgo. Alam mo namang para din ito sa kanila." Ang paliwanag ay lohikal, makatuwiran. Pero may kung anong mali. May kung anong hindi tugma sa takot na nakita niya sa mga mata ng kanyang anak. Tiningnan niya si Biyaya na ngayon ay nakatago sa likod ng kanyang mga binti. "Totoo ba yon, anak?" Malumanay niyang tanong. Tumangulang si Biyaya, ang mga matay nakatutok sa sahig. Hindi ito makapagsalita. "Si?" sabi ni Bataluman. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. "Pagod ka lang siguro sa biyahe. Halika. Ipaghahanda kita ng hapunan. At kayong dalawa." Baling niya sa mga bata. Ang kanyang tono ay bahagyang nagbago, naging mas matigas. "Maglinis kayo ng sarili ninyo at dumiretso sa inyong kwarto. Walang hapunan para sa mga batang pasaway." Walang nagawa si Hidalgo kundi ang mapabuntong hininga. Marahil ay tama si Bataluman. Marahil ay dala lang ito ng pagod. Marahil ay nag-overthink lang siya. Pinilit niyang ngumiti at tumango.
Habang paakyat ang mga bata sa hagdanan, hinawakan niya ang braso ni Biyaya para tulungan ito. Sa sandaling iyon, bahagyang umangat ang manggas ng damit ng bata. Isang maputlang pasa sa may pulsuhan nito ang sumalubong sa kanyang mga mata. Napatigil siya. Ano to? Mabilis pa sa kidlat ang pagkilos ni Bataluman. Agad nitong ibinaba ang manggas ni Biyaya habang nakangiti pa rin. Nako, yan ba? Nadapa lang yan kahapon sa playground. Alam mo naman ang mga bata, napakalikot. Baka lamigin pa ang anak natin, mahal. Sige na, akyat na kayo. Muli, isang perpektong paliwanag. Muli, pinili ni Hidalgo na maniwala. Pinili niyang huwag nang magtanong pa. Gabi. Matapos ang isang hapunan na puno ng mga kwento ni Bataluman tungkol sa mga social event na dinaluhan nito, umakyat si Hidalgo sa silid ng mga bata para halikan sila bago matulog. Mahimbing na ang tulog ng dalawa. Magkayakap na tila ba naghahanap ng lakas sa isa't isa. Kinumutan niya sila ng maayos. Ang puso niya ay nakakaramdam ng isang kirot na hindi niya maintindihan. Habang papalabas na siya ng pinto, isang mahinang bulong ang kanyang narinig. Galing ito kay Biyaya na nagsasalita sa gitna ng kanyang panaginip. Ang mga salita nito ay tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Hidalgo. Nagising sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Inay Gunita, tulungan mo kami. Natigilan si Hidalgo sa kinatatayuan. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang pag-aalinlangan na kanina'y pilit niyang isinasantabi ay bumalik ng may buong lakas, dala ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Walang naging tulog si Hidalgo ng gabing iyon. Ang mga salita ni Biyaya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Inay Gunita, tulungan mo kami. Hindi iyon isang simpleng panaginip. Iyon ay isang pagsusumamo. Isang dasal na ibinulong sa kadiliman na hindi inaasahang may makakarinig. Kinabukasan, bumangon si Hidalgo na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Pinilit niyang alisin ang mga alalahanin. Sinasabi sa sarili na baka namimiss lang talaga ng mga bata ang kanilang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang binhi ng pagdududa ang naitanim na at nagsisimula na itong mag-ugat. Sa hapagkainan, pinanood niyang mabuti ang bawat kilos. Si Bataluman ay ang larawan ng isang perpektong may bahay, nag-aasikaso ng kanilang agahan. Ang mga bata naman ay tahimik na kumakain, ang mga matay laging nakayuko sa kanilang mga plato. Masyadong tahimik. Biglang isang maliit na kalansing ang bumasag sa katahimikan. Nahulog ang kutsara ni Sinag sa sahig. Ang bata ay natigilan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanigas sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang dahan-dahan siyang tumingin kay Bataluman. Nakita ni Hidalgo ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Isang mabilis na pag-igting ng panga, isang malamig na kislap sa mata, isang segundo lang itong tumagal bago napalitan ng isang matamis na ngiti. Nako, ang clumsy naman ng baby boy ko, sabi ni Bataluman. Ang boses ay puno ng paglalambing. Pinulot niya ang kutsara at ginulo ang buhok ni Sinag. It's okay, bunso. Accidents happen. Ngunit ang reaksyon ni Sinag ang tumatak sa isip ni Hidalgo. Hindi ito kumilos, hindi ito ngumiti pabalik. Nanatili itong parang estatwa na tila ba naghihintay ng parusa. At sa isang iglap, muling kinwestiyon ni Hidalgo ang kanyang sarili. Nag-i-imagine lang ba ako? Masyado ko bang binibigyan ng kulay ang mga bagay-bagay? Pagkatapos ng agahan, habang nagkakape sa hardin, nakita niya ang matagal na nilang kasambahay na si Ginhawa na nagdidilig ng mga halaman. Si Ginhawa o Yaya Gigi sa mga bata ay kasama na nila mula pa noong isilang si Biyaya. Para na niya itong pangalawang ina. Nilapitan niya ito. Gigi, kumusta na ang mga bata? Tumigil sa pagdidilig si Ginhawa at yumuko. Okay naman po sila, sir.
Makukulit pa rin po gaya ng dati. Ang mga salita ay simple, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Hidalgo. Sigurado ka? Giit ni Hidalgo, pilit na hinahanap ang mga mata nito. Masaya ba sila, Gigi? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa wakas ay tumingin si Ginhawa sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Hidalgo ang isang dagat ng kalungkutan at takot. May mga luhang nagbabadyang tumulo, ngunit pilit nitong pinipigilan. Sir, simula nito, ang boses ay nanginginig. Ang mga bata po, mahal na mahal po nila kayo. Iyon lang ang sinabi nito, bago ito muling yumuko at nagpatuloy sa pagdidilig. Ngunit sapat na iyon. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip, ibinalik nito sa kanya ang isang katotohanang mas masakit. Kailangan siya ng kanyang mga anak. At sa mga nagdaang taon, wala siya sa kanilang tabi. Dala ang hindi mapakaling damdamin, nagpasya si Hidalgo na maghanap ng isang lumang business permit sa dating opisina ni Gunita sa loob ng kanilang bahay. Ang silid ay halos hindi na nabubuksan, isang santuwaryo ng mga alaala na pilit niyang iniiwasan. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng lavender at lumang libro, ang amoy ni Gunita, ay sumalubong sa kanya at isang matinding pangungulila ang muling naramdaman niya. Habang binubuklat ang mga lumang dokumento sa loob ng isang cabinet, walang malay na napadpad ang kanyang tingin sa isang malaking aparador na gawa sa nara. Ito ang paboritong aparador ni Gunita. Dito niya itinatago ang mga mahahalagang bagay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon pa rin ang mga damit nito, maayos na nakasabit. Ngunit sa ilalim, sa isang sulok, may isang kahon na gawa sa kahoy ng kamagong. Alam niya ang kahon na ito. Ito ang memory box ni Gunita. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito at ipinatong sa mesa. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay mga litrato, ang kanilang kasal, ang unang kaarawan ni Biyaya, ang binyag ni Sinag. Bawat litrato ay isang patak ng kaligayahang tila kinuha mula sa ibang buhay. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang bagay, isang maliit na leather-bound journal, ang diary ni Gunita. Mayroon itong maliit at magarbong silver na lock. Hinanap niya ang susi sa loob ng kahon, ngunit wala siyang nakita. Naramdaman niya ang isang matinding pagkadismaya. Narito na, sa kanyang mga kamay, ang mga sagot na maaaring hinahanap niya, ngunit nakakandado. Hawak niya ang diary, sinusuri ang maliit na lock, nang isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan ng silid. Mahal, may hinahanap ka ba sa mga basura ng nakaraan? Napalingon si Hidalgo. Ang puso niya'y tila lumundag sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa may pinto si Bataluman. Nakasandal sa hamba, ang mga braso ay magkasalikop. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis pa rin ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. At nakatutok ito, hindi kay Hidalgo, kundi sa diary na hawak niya. Ang mga salita ni Bataluman ay parang yelong tumusok sa mainit na tensyon sa loob ng silid. Basura ng nakaraan, kabamo. Ganoon na lang ba ang tingin niya sa lahat ng alaala ni Gunita? Mabilis na ibinalik ni Hidalgo ang diary sa kahon at isinara ito. Pilit na pinapakita ang isang kalmadong ekspresyon. Hindi naman. May hinahanap lang akong lumang titulo ng lupa. Baka sakaling naitago ni Gunita dito. Isang kasinungalingan, ngunit iyon ang unang pumasok sa kanyang isip. Ah, sabi ni Bataluman. Dahan-dahang lumalakad papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok, na tila ba tinitiyak na walang nabago. Akala ko naman ay nag-e-emote ka na naman dyan. 3 taon na, Hidalgo. It's time to move on. Nandito na ako. Hinawakan nito ang kanyang braso, isang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kaunting aliw, ngunit ngayon nagdulot ng biglaang panlalamig.
Pinilit ni Hidalgo ang isang ngiti. Tama ka. Sige, tapusin ko lang ito. Nang umalis si Bathaluman, naghintay muna si Hidalgo ng ilang sandali bago huminga ng malalim. Kinuha niya ang diary at itinago sa ilalim ng kanyang damit. Kailangan niyang mahanap ang susi. Buong araw, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip kung saan maaaring itago ni Gunita ang isang maliit ngunit mahalagang bagay. Sinubukan niyang alalahanin ang mga paboritong lugar nito sa bahay, ang mga hilig nito, at bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan, isang lumang music box. Regalo niya yon kay Gunita noong unang anibersaryo nila. Sa loob nito ay may isang maliit na mananayaw na umiikot sa tunog ng Clair de Lune. Laging sinasabi ni Gunita na yon ang kanyang kahon ng mga pangarap. Agad siyang nagtungo sa kwarto ng mga bata. Alam niyang ipinamana iyon ni Gunita kay Biyaya. Naabutan niya ang kanyang anak na naglalaro ng manika sa sahig. Anak, nasaan na yung music box na bigay sa'yo ni Mama? Tanong niya. Sinisikap na maging kaswal ang tono. Itinuro ni Biyaya ang isang maliit na baul sa sulok. Nakatago po, Papa. Sabi po ni Tita Bati, baka masira ko daw po. Kinuha ni Hidalgo ang music box. May alikabok na ito. Binuksan niya ito at ang pamilyar na himig ay muling tumugtog kasabay ng pag-ikot ng munting mananayaw. Tumingin siya sa ilalim ng pulang tela kung saan nakatayo ang mananayaw. May maliit na umbok. Maingat niyang inangat ang tela at naroon nga, isang maliit, kulay pilak na susi. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog si Bathaluman bago siya dahan-dahang lumabas ng kanilang silid at nagtungo sa kanyang personal na library. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, binuksan niya ang diary. Ang unang mga pahina ay puno ng kaligayahan, mga sulat kamay ni Gunita na naglalarawan ng kanilang pagmamahalan, ng kanyang pananabik sa pagdating ni Biyaya. Nabasa niya ang kanyang sariling pangalan ng paulit-ulit na laging may kasamang mga salitang, "Aking mahal, aking buhay." Ang bawat salita ay parang isang patak ng mainit na tubig sa kanyang nagyayelong puso. Napaluha siya, hindi lang sa pangungulila, kundi sa pagsisisi. Paano niya nagawang kalimutan ang ganitong klasing pag-ibig? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sumunod ang mga pahina tungkol sa pagsilang ni Sinag. Ngunit habang papalapit sa mga huling entry, nag-iba ang tono ng pagsusulat ni Gunita. Ang dating masayang sulat kamay ay napalitan ng isang tense at nag-aalalang pagsulat. October 12. Nakita niya ako. Pagkatapos ng maraming taon, natagpuan niya ako. Hindi ko alam kung paano. Nagpakilala siya bilang si Bathaluman Zobel. Ang ganda ng pangalan. Ngunit ang mga mata niya, puno pa rin ng galit. Ang mga mata niya ang nagdala sa akin pabalik sa nakaraan. Ang kapatid ko sa ama. Natigilan si Hidalgo. Kapatid. Hindi kailanman nabanggit ni Gunita na mayroon siyang kapatid. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. October 15. Pinuntahan niya ako sa bahay. Nagkunwari siyang nakikipag-ayos, pero ramdam ko ang inggit sa bawat salita niya. Ang swerte mo, sabi niya. Nakuha mo lahat, ang pangalan, ang yaman, ang pamilya na dapat ay sa akin din. Sinubukan kong ipaliwanag na wala akong kasalanan sa mga desisyon ng aming ama, pero hindi siya nakinig. At ang huling entry, ang mga salita ay tila isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat na tila nabasa ng luha. October 21. Nakakatakot siya, Hidalgo. May dilim sa kanyang puso. Sinabi niyang babawiin niya ang lahat ng sa tingin niya ay para sa kanya. Binalaan niya ako. Sinabi niyang kung may mangyaring masama sa akin, sisiguraduhin niyang siya ang papalit sa pwesto ko. Natatakot ako para sa mga anak natin.
Natatakot ako para sa'yo. Paano kung, paano kung gumawa siya ng paraan? Isinara ni Hidalgo ang diary. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Bataluman. Ang kanyang asawa. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak. Ay ang kapatid na puno ng inggit at galit na kinatatakutan ni Gunita. Ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang aksidenteng pagkikita nila sa isang art gallery ilang buwan matapos mamatay si Gunita. Ang kanyang tila ba perpektong kaalaman sa mga gusto at ayaw ni Hidalgo. Ang kanyang unti-unting pag-alis sa mga lumang kasambahay na malapit kay Gunita. Lahat ay isang plano, isang masalimuot at nakakakilabot na plano. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang malalim at kalmadong boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Mr. Hidalgo Iraya? Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng lalaki. Ang mahalaga, alam kong may problema sa loob ng inyong tahanan. At naniniwala akong kailangan nating mag-usap tungkol sa kaligtasan ng mga anak ninyo. Kinabukasan, sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa distrito ng Quiapo, malayo sa mga matang mapanghusga ng Forbes Park, hinarap ni Hidalgo ang lalaking tumawag sa kanya. Ang lalaki ay nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50, may simpleng pananamit, at may mga matang nakakita na ng napakaraming bagay, mga matang puno ng talino at pag-iingat. Ricardo Vargas. Pagpapakilala nito, inilahad ang isang kamay na magaspang sa karanasan. Dati akong pribadong imbestigador. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Sa mga anak ko? Diretsong tanong ni Hidalgo, walang paligoy-ligoy. Inilabas ni Ricardo mula sa isang lumang brown envelope ang ilang mga litrato at isang maliit na voice recorder. Ang mga magulang ni Gunita, ang lolo at lola ng mga anak ninyo. Sila ang umupa sa akin. Natigilan si Hidalgo. Ang mga biyenan niya na naninirahan sa Canada ay hindi kailanman naging komportable kay Bataluman. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Mula pa nung unang-una, may masama na silang kutob, patuloy ni Ricardo. Pinababantayan nila sa akin ang mga apo nila. Sa simula, wala akong nakitang kakaiba. Magaling si Bataluman, magaling siyang magtago. Ngunit sa mga nagdaang buwan, nagsimula akong makakuha ng mga bagay na hindi tama. Ipinakita niya ang mga litrato, mga larawang kuha mula sa malayo. Si Biyaya na mag-isang nakaupo sa swing sa playground, ang mga matay malungkot. Si Sinag na nanginginig habang kinakausap ni Bataluman sa labas ng eskwelahan. Walang malinaw na ebidensya ng pananakit, ngunit ang naroon ay ang malinaw na aura ng takot at kalungkutan. Pagkatapos, pinatugtog niya ang recorder. Boses ni Bataluman ang narinig ni Hidalgo. Kausap ang isang kaibigan sa telepono na hindi sinasadyang na-record ni Ricardo habang nagbabantay sa labas ng isang restaurant. Nakakapagod mag-alaga ng mga batang hindi sayo, sabi ng boses ni Bataluman, may halong pagkainis. Parang mga anino sila ni Gunita. Palaging nandyan para ipaalala sa lahat na ako lang ang pangalawa. Pero malapit na. Konting tiis na lang, akin na ang lahat at mawawala na rin ang mga munting problema. Ang dugo ni Hidalgo ay kumulo sa galit. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon sa kasamaang nabasa niya sa diary. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Ang kalaban niya ay tuso at mapagkunwari. Anong kailangan nating gawin? Tanong ni Hidalgo. Ang boses ay matatag, puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, isang bagay na hindi niya matatanggi, isang bagay na makikita mismo ng korte, sagot ni Ricardo. Sa ngayon, kailangan mong magpanggap, Mr. Iraya. Kailangan mong tratuhin siya na parang wala kang alam.
Kailangan mong makuha ang tiwala niya habang sa likod niya'y kinokolekta natin ang mga patunay. Habang pinapanood ni Bataluman si Hidalgo na pumasok sa bahay ng gabing iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Ang paraan ng pagngiti nito, ang paghalik nito sa kanyang pisngi. Lahat ay nasa tamang lugar, ngunit may kulang. Ang init, ang dating walang malay na pagsunod sa kanyang mga salita. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong niya. Inaayos ang kurbata nito. "Mabuti naman. Medyo pagod lang sa mga meeting," sagot ni Hidalgo. "May regalo pala ako sa'yo." Inabutan siya nito ng isang maliit na kahon. Isang mamahaling kwintas na may diamante. "Hidalgo, hindi mo naman kailangan. Para sa pinakamabuting asawa at ina sa buong mundo," sabi nito at hinalikan siya sa labi. Isang malamig na halik. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap na tulog, narinig niya ang pagbangon ni Hidalgo. Sinundan niya ito ng tingin habang tahimik itong lumabas ng silid. May kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ang cellphone nito na naiwan sa bedside table. Walang password. Isang pagkakamali na pagsisisihan ni Hidalgo. Binuksan niya ang call log. Nakita niya ang hindi pamilyar na numero, ang parehong numero na tumawag ng maraming beses sa nakalipas na araw. Dinala niya ang cellphone sa banyo at mabilis na nag-install ng isang spy app na matagal na niyang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Kinabukasan, habang nasa kanyang spa appointment, natanggap niya ang unang recording mula sa app. Boses ni Hidalgo. Kausap ang lalaking nagngangalang Ricardo. "Mag-i-install ako ng mga microcamera sa playroom at sa tapat ng pinto ng bodega ngayong gabi habang tulog siya," sabi ni Hidalgo. "Kailangan nating makuha ang lahat." Pinatay ni Bataluman ang recording. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang kwintas na suot niya, ang regalo mula sa kanyang mapagmahal na asawa. "So," bulong niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kanyang perpektong refleksyon sa salamin. The game begins. Hindi niya alam na ang laro ay matagal nang nagsimula. Alam ni Bataluman na bawat kilos niya ay binabantayan na. Ang mga kamera na ikinabit ni Hidalgo ay hindi mga banta, kundi mga oportunidad, mga entablado, kung saan siya ang bida at ang direktor. Kung gusto ni Hidalgo ng palabas, bibigyan niya ito ng isang palabas na hinding-hindi nito malilimutan. Ang kailangan niya lang ay isang perpektong biktima. At ang perpektong biktima ay si Ginhawa, ang matandang kasambahay na masyadong matapat kay Gunita at sa mga anak nito, ang asong bantay na kailangan niyang tanggalin sa kanyang daan. Isang hapon, habang si Hidalgo ay nasa isang importanteng board meeting na alam niyang pagkikita lang nila ni Ricardo, sinimulan na ni Bataluman ang kanyang plano. Pumasok siya sa kusina kung saan naghahanda ng merienda si Ginhawa. "Gigi, pakidala naman itong juice sa playroom at pakisabi kay Biyaya na mag-ingat sa paglalaro. Kanina pa siya takbo ng takbo." Utos niya. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. "Opo, ma'am," sagot ni Ginhawa, walang kamalay-malay. Habang papaalis si Ginhawa dala ang tray, sinundan siya ni Bataluman. Sa isang pasilyo kung saan alam niyang walang kamera, aksidente niyang binangga ang sarili sa isang pader. Hindi malakas, sapat lang para mag-iwan ng marka. Pagkatapos, gamit ang isang maliit na piraso ng basag na bubog na itinago niya sa kanyang bulsa, mabilis niyang ginuhitan ang kanyang braso. Isang hiwa na hindi malalim, ngunit sapat na para dumugo ng husto. Bumalik siya sa kusina. Ang muka ay puno ng sakit at pagkatakot. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. "Aray! Tulong!" Mabilis na bumalik si Ginhawa. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Ma'am, anong nangyari sa inyo?" "Ikaw!" sigaw ni Bataluman. Itinuturo ang gulat na kasambahay habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Bakit mo ako tinulak? Ano bang kasalanan ko sa'yo?" "Po?
Hindi ko po kayo tinulak, ma'am. Nalilitong sagot ni Ginhawa. Sinungaling. Nakita ko ang galit sa mga mata mo. Dahil lang sinabihan kitang pagsilbihan ang mga bata. Ganito na ang gagawin mo sa akin. Siguro ay nagnakaw ka rin, ano? Ito na ang pagkakataon niya. Tumakbo si Bataluman papunta sa silid ni Ginhawa. Alam na alam ang susunod na gagawin. Ilang araw bago pa man, siya mismo ang naglagay ng isa sa kanyang mga mamahaling hikaw sa ilalim ng una ng matanda. Ayan, sabi ko na nga ba, magnanakaw. Sigaw niya, itinaas ang hikaw para makita ng iba pang kasambahay na nagsisimula ng mag-usisa dahil sa ingay. Nang makauwi si Hidalgo, isang eksenang puno ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Si Bataluman ay nakaupo sa sofa, ang braso ay may benda at umiiyak habang inaalo ng dalawang katulunga. Sa sahig, nakaluhod si Ginhawa, humahagulgol habang paulit-ulit na sinasabing wala siyang kasalanan. Hidalgo, buti na lang dumating ka, sabi ni Bataluman. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Tumakbo ito at niyakap siya. Si Yaya Gigi. Tinulak niya ako. At ninakawan niya ako. Isinalaysay ni Bataluman ang kanyang perpektong kwento. Bawat detalye ay maingat na inilagay. Ipinakita niya ang pasa sa kanyang balikat at ang sugat sa kanyang braso. Inilabas ng isa pang katulong ang hikaw na natagpuan sa kwarto ni Ginhawa. Tumingin si Hidalgo kay Ginhawa. Nakita niya ang desperasyon at katotohanan sa mga mata ng matanda. Alam niyang nagsisinungaling si Bataluman. Ngunit ang ebidensya, ang sugat, ang pasa, ang hikaw, ang testimonya ng ibang katulong na naniwala sa palabas ay lahat laban kay Ginhawa. Kung ipagtatanggol niya si Ginhawa ngayon nang walang matibay na pruweba, mabubunyag ang kanyang sariling laro. Malalaman ni Bataluman na alam na niya ang lahat at mas lalo lang nitong iipitin ng mga bata. Napapikit siya. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa kanyang asawa at sa kanyang sarili. Kailangan niyang magsakripisyo ng isang kawal para manalo sa giyera. Ginhawa, sabi ni Hidalgo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Umalis ka na. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na sa pamamahay na ito. Ang paghagulgol ni Ginhawa ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap sa kanyang sinapit. Tumayo ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkadismaya habang nakatingin kay Hidalgo. Hindi siya makapaniwala. Papa, wag po. Sigaw ni Biyaya, nakasama ni Sinag na lumabas mula sa kanilang silid dahil sa ingay. Tumakbo sila at niyakap ang bint ni Ginhawa. Hindi po yan totoo. Mabait po si Yaya Gigi. Niyakap ni Ginhawa ang mga bata sa huling pagkakataon. Bumubulong ng paalam habang ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinila sila palayo ni Bataluman. Habang papalabas ng pinto si Ginhawa, tumingin ito kay Hidalgo. Walang salitang namutawi, ngunit ang mga mata nito ay nangusap. Bigo ka. Bigo kang ama. Nang may sara na ang pinto, at tanging ang katahimikan na lang ang natira. Niyakap ni Bataluman ang umiiyak na sina Biyaya at Sinag. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok at bumulong sa kanilang mga tainga. Sapat lang para marinig nila, ngunit hindi ni Hidalgo. Nakita niyo na. Ngayon, tayo-tayo na lang talaga. Kailangan ninyong maging mabait sa akin. Ang boses niya ay malambing, ngunit puno ng pagbabanta. Dahil kung hindi, lahat ng mga taong mahal ninyo ay isa-isang mawawala. Ang pag-alis ni Ginhawa ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa Villa Alinlangan. Isang puwang na hindi napunan ng katahimikan, kundi ng takot. Wala na ang kanilang Yaya Gigi, ang kanilang huling kanlungan. Ngayon, ang mga anak ni Hidalgo ay tuluyan ng naiwan sa teritoryo ng halimaw. At ang halimaw ay naging mas tuso. Alam ni Bataluman
na binabantayan siya ng mga kamera, kaya't ang kanyang kalupitan ay nagbago ng anyo. Wala ng mga pasa o sugat. Ang kanyang mga sandata ngayon ay ang kadiliman, ang katahimikan, at ang unti-unting pagwasak sa isipan ng mga bata. Napansin ni Hidalgo ang pagbabago. Ang dating masayahing si Sinag ay naging palaging tahimik, madaling magulat, at laging nakakapit sa kanyang ate Biyaya. Si Biyaya naman ay tila biglang tumanda. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pagod ng isang sundalong laging nasa gitna ng digmaan, laging alerto, laging pinoprotektahan ang kanyang kapatid. Ang kanilang mga ngiti ay naging pilit, ang kanilang mga tawa ay nawala. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, ang unang ginagawa ni Hidalgo ay ang tingnan ng mga recording mula sa mga hidden camera. Ang kanyang cellphone ang naging bintana niya sa impyernong hindi niya magawang pasukin. Karamihan sa mga video ay normal. Mga batang naglalaro, kumakain, nanonood ng TV. Si Bataluman ay palaging nasa paligid, ang larawan ng isang mapagmahal na ina. Ngunit sa pagitan ng mga normal na eksenang yon, may mga sandaling nagpapatigil sa kanyang paghinga. Isang hapon, habang nagmemeryenda, aksidenteng natapon ni Sinag ang kanyang baso ng orange juice sa puting carpet. Sa video, nakita ni Hidalgo kung paano nanigas sa takot ang kanyang anak. Ngumiti si Bataluman, isang ngangiting nakakakilabot. "Oh, it's okay, Sinag. Huwag kang mag-alala," sabi nito sa isang malumanay na boses habang tinutulungan itong tumayo. "Pero alam mo, ang dumi ay dapat nilalagay sa madilim na lugar, hindi ba? Halika, may ipapakita ako sa'yo." Dinala ni Bataluman si Sinag sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan, isang lugar na walang bintana at laging amoy alikabok. Isang lugar na walang kamera sa loob. Ngunit ang kamera na ikinabit ni Hidalgo sa labas ng pinto ay nakuhanan ng lahat. Nakita niya kung paano marahang itinulak ni Bataluman ang kanyang anak papasok sa bodega. Narinig niya ang mahinang pagsusumamo ni Sinag. "Tita Bathy, please po, madilim Sandali ka lang dyan, anak, para matuto kang mag-ingat sa susunod," sabi ni Bataluman bago isinara ang pinto. Ang sumunod na 10 minuto sa recording ay purong pagdurusa. Narinig ni Hidalgo ang mahihinang katok at iyak ng kanyang anak mula sa loob. "Papa, Papa, tulong." Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang imahe ni Biyaya. Nakatayo ito sa labas ng pinto ng bodega. Hindi gumagalaw, parang isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit kinakagat niya ang kanyang labi ng mariin para pigilan ang anumang hikbi. Hindi siya makasigaw, hindi siya makahingi ng tulong, dahil alam niyang mas lalo lang mapaparusahan ang kanyang kapatid. Ang kaya niya lang gawin ay ang tumayo roon at damayan sa katahimikan ang pagdurusa ni Sinag. Pinanood ni Hidalgo ang lahat ng iyon mula sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada ilang kanto mula sa kanyang sariling pamamahay. Hindi niya kayang umuwi agad. Hindi niya kayang harapin ang mga anak niya o ang babaeng gumagawa nito sa kanila. Ang bawat iyak ni Sinag, ang bawat luhang pumatak mula kay Biyaya, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy. Napakalakas na gusto niyang sumabog, ngunit kailangan niyang magpigil. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang bawat segundo ng panonood ay pagtitiis. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa sarili. Ano siyang klase ng ama? Nakaupo lang siya rito, ligtas sa kanyang kotse, habang ang kanyang mga anak ay nasa gitna ng kanilang pinakamadilim na bangungot. Pinagsisihan niya ang bawat minutong inilaan niya sa trabaho, ang bawat araw na inakala niyang sapat na ang magbigay ng karangyaan. Ibinigay niya sa kanila ang lahat, maliban sa isang bagay
na pinakaimportante, ang kanyang sarili, ang kanyang proteksyon. Pagkalipas ng 10 minuto na tila isang kawalang hanggan, binuksan ni Bataluman ang pinto. Lumabas si Sinag. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Ang katawan ay nanginginig. Agad itong niyakap ni Biyaya. "Si, masunurin ka naman pala," sabi ni Bataluman. Ginulo ang buhok ni Sinag na para bang walang nangyari. "Now, go wash your face. At Biyaya, linisin mo ang natapong juice." Nang gabing iyon, pinatay ni Hidalgo ang kanyang cellphone. Hindi na niya kaya pang manood. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ng paghihiganti. Ang pagtitimpi niya ay naabot na ang hangganan. Pumasok siya sa kanyang library. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Ang numero ni Ricardo Vargas. Nang sumagot ito, ang boses ni Hidalgo ay halos hindi na makilala. Ito ay malamig, matigas, at puno ng isang mapanganib na kapasyahan. "Ricardo," sabi niya, "ang bawat salita ay may bigat. Gawin na natin. Ngayong gabi." "Sigurado ka na ba? Baka kailangan pa natin ng wala nang bukas." Putol ni Hidalgo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Tatapusin na natin ito. Ngayong gabi. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano ang maging kapalit." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana sa madilim na gabi. Ang laro ng pagpapanggap ay tapos na. Ngayong gabi, ang ama, na matagal nang natutulog, ay gigising para ipaglaban ang kanyang mga anak at sisiguraduhin niyang magbabayad ang dapat magbayad. Ang Villa Alinlangan ay nagbagong anyo. Mula sa isang malamig at tahimik na kulungan, ito ay naging isang makislap na paraiso. Ang mga ilaw mula sa mga grandiosong chandelier ay sumasayaw sa mga mamahaling palamuti. Ang hangin ay puno ng amoy, ng masasarap na pagkain, at ng halimuyak ng mga bulaklak. Ang mahinang tunog ng isang string quartet ay nagsilbing musika sa gabi. Ito ay isang perpektong gabi, isang perpektong kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, si Hidalgo Iraya ay ang perpektong ginoo, ang perpektong asawa. Ang kanyang braso ay laging nakaalalay kay Bataluman. Ang kanyang mga ngiti ay hindi nawawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba, isang pagsambang maingat niyang inarte. Bawat ngiti ay isang pakikibaka. Bawat haplos ay parang paghawak sa nagbabagang bakal. Ngunit kailangan niyang panindigan para sa kanyang mga anak na ngayon ay ligtas na natutulog sa silid. Napanandali ang inilayo sa bahay at dinala sa lolo at lola nila sa Tagaytay sa tulong ni Ricardo sa dahilan na sorpresa ito para sa party. Si Bataluman naman ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Suot ang isang dugong pula na gown. Siya ang reyna ng gabi. Bawat bisita ay bumabati sa kanya, humahanga sa kanyang ganda at sa swerte ni Hidalgo na makahanap ng tulad niya. Tinatanggap niya ang lahat ng papuri ng may ngiting nag-uumapaw sa pagmamalaki. Para sa kanya, ito na yon, ang buhay na matagal niyang inasam, ang buhay na inagaw niya mula sa kanyang kapatid. Hindi niya napansin ang isang simpleng lalaki sa sulok na umiinom ng kanyang juice na walang iba kundi si Ricardo Vargas na nagpanggap bilang isang malayong business associate. Hindi rin niya napansin ang isa pang bisita, isang babaeng abogada na sa katotohanan ay isang pulis na nakasibilyan. Sila ang mga anino sa perpektong gabi ni Bataluman, mga aninong naghihintay lang ng tamang hudyat. Sa kalagitnaan ng hapunan, tumayo si Hidalgo at kinuha ang kanyang baso ng champagne. Agad na tumahimik ang lahat, ang kanilang atensyon ay napunta sa kanya. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Tumingin siya kay Bataluman, isang tingin na puno ng pagmamahal na kanyang isina sa ulo.
Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang isang matagumpay na taon sa negosyo. Ngayong gabi, gusto kong parangalan ang babaeng nagbigay ng bagong kulay sa aking buhay at sa buhay ng aking mga anak. Hinawakan niya ang kamay ni Bataluman at hinalikan ito. Ang balat nito ay malamig. Para sa ilaw ng aking tahanan, ang babaeng muling nagturo sa akin kung paano magmahal. Ang aking pinakamamahal na asawa, si Bataluman. Isang ngiti ng lubos na kasiyahan ang sumilay sa mga labi ni Bataluman. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa atin, mahal ko. Para sa iyo, sagot ni Hidalgo. Ang mga salita ay may dalang ibang kahulugan na siya lang ang nakakaalam. Nagpalakpakan ang mga bisita at sa gitna ng palakpakan, itinaas ni Hidalgo ang kanyang kamay, isang senyas para sa technical staff na nakatago sa isang sulok. Dahan-dahang dumilim ang mga ilaw sa silid. Isang malaking puting projector screen ang bumaba mula sa kisame sa likuran nila. Isang bulungan ng pananabik ang maririnig mula sa mga bisita. Inaasahan nila ang isang slideshow ng mga romantikong larawan, isang video ng paglalakbay ng mag-asawa. Si Bataluman mismo ay napangiti. Iniisip na ito na ang kasukdulan ng sorpresa ni Hidalgo. Tumingin si Hidalgo sa screen. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ang screen ay kumislap, ngunit hindi mga litrato ng kanilang mga masasayang sandali ang lumabas. Ang unang imahe na sumalubong sa lahat ay isang video. Kuha mula sa isang nakatagong kamera, malinaw at hindi maikakaila. Ang kamay ni Bataluman, mahigpit na nakasabunot sa buhok ni Biyaya sa loob ng playroom. Ang tunog ng paghinga ng lahat sa silid ay tila sabay-sabay na huminto. Sa isang iglap, ang mundo ni Bataluman Zobel ay gumuho. Ang musika ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang mga humahangang tingin ng mga bisita ay napalitan ng pagkagulat at hindi makapaniwalang mga bulungan. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang perpektong buhay ay nagsimulang maging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang video ay nagpatuloy. Sunod-sunod na mga eksena ng kalupitan na maingat niyang ikinubli. Ang pagpapatayo niya kay Biyaya sa isang sulok ng maraming oras. Ang pagbabanta niya sa dalawang bata na huwag magsumbong. At ang pinakamatindi sa lahat, ang eksena kung saan isinasara niya ang pinto ng bodega habang si Sinag ay umiiyak sa loob. Ang audio ay malinaw. Ang bawat hikbi ng bata ay tumatagos sa tenga ng bawat tao sa silid, isang hindi maikakailang hatol. Ano to, Hidalgo? Isang masamang biro. Pilit niyang sabi, tumatawa ng walang tunog. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbunyag sa kanyang takot. Saan mo nakuha yan? Pakana mo ba ito? Hindi pinansin ni Hidalgo ang kanyang mga tanong. Sa halip, lumakad siya patungo sa gitna. Sa tabi ng screen, dala ang isang bagay na pamilyar kay Bataluman, ang leather-bound journal ni Gunita. Hindi ito biro, Bataluman, sabi ni Hidalgo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang matagal mo nang itinatago. Ang katotohanang halos sumira sa aking mga anak. Tumingin siya sa mga bisita, sa kanilang mga mukhang puno ng pagkalito at pagkasuklam. Ang babaeng ito na ipinakilala ko bilang aking asawa ay hindi lang isang mapanakit na madrasta. Siya rin ang kapatid sa ama ng aking yumaong asawang si Gunita. Isang kapatid na puno ng inggit at galit. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Sinungaling! Nagsisinungaling siya! Sigaw ni Bataluman. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang perpektong maskara ay nagsisimula ng magkabitak-bitak. Inilalabas ang halimaw sa ilalim nito. Ginagawa niya lang yan dahil gusto na niya akong hiwalayan. Gusto niyang suluhin ang pera niya. Pakana niya ang lahat ng yan. Edited ang mga video na yan. Nagsimula siyang maglakad patungo kay Hidalgo.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ng babaeng abogada na ngayon ay nagpakita ng kanyang police badge. Miss Zobel, manatili ka lang dyan, sabi ng pulis sa isang mahinahong tono. Binuksan ni Hidalgo ang journal. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang galit niya ay napalitan ng isang malungkot na kapasyahan. Panahon na para marinig ng lahat ang boses ni Gunita. Hindi ako ang maghuhusga sa iyo, Bataluman, sabi niya. Ang tingin ay nakatuon sa babaeng nagdulot ng labis na sakit sa kanyang pamilya. Hahayaan kong ang mga salita mismo ni Gunita ang gumawa niyon. At nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang tungkol sa takot ni Gunita, sa mga banta ni Bataluman, sa kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang bawat salita ay isang patunay sa isang planong matagal nang inilatag. Nakakatakot siya, Hidalgo. Sinabi niyang babawiin niya ang lahat. Sisiguraduhin niyang siya ang papalit sa pwesto ko. Ang boses ni Hidalgo ay bahagyang nanginig sa huling mga salita. Isinara niya ang journal. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Wala na. Tapos na ang lahat. Tumingin si Bataluman sa paligid. Ang mga dating kaibigan at kasosyo ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Si Hidalgo, ang lalaking inakala niyang madali niyang maloloko, ay nakatayo roon bilang kanyang berdugo. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang puno ng kabaliwan. Oo, oo, ginawa ko nga. At nararapat lang sa kanila yon. Nararapat lang sa inyong lahat. Inagaw ninyo ang lahat sa akin. Ang buhay na dapat ay sa akin, sa hudyat ni Ricardo. Ang mga pulis na nakauniforme na naghihintay sa labas ay pumasok. Dahan-dahan silang lumapit kay Bataluman. Bataluman Zobel, inaaresto ka namin sa salang physical and psychological abuse of minors, sabi ng babaeng pulis, habang kinukuha ang kanyang mga kamay para posasan. Hindi na siya nanlaban, nawalan na siya ng lakas. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang huli niyang tiningnan ay si Hidalgo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Hidalgo. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Habang inilalabas siya ng silid, dumaan siya sa tabi ng screen kung saan nakapos ang video sa mukha ng umiiyak na si Sinag. Sa isang huling iglap, ang imahe ng batang nasasaktan at ang mukha ng babaeng nagdulot nito ay magkatabing nagpapakita ng isang trahedyang sa wakas ay nagkaroon ng katarungan. Nang mawala na si Bataluman at ang mga pulis, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Dahan-dahang umalis ang mga bisita, nag-iiwan kay Hidalgo na mag-isa sa gitna ng kanyang maganda, ngunit basag na mansyon. Sa gitna ng katahimikang iyon, narinig niya ang maliliit na mga yapak. Mula sa isang gilid ng hagdanan, kung saan sila pinapanood ng isang pinagkakatiwalaang katulong, lumabas sina Biyaya at Sinag. Hindi na sila dinala sa Tagaytay. Iyon ay bahagi ng plano para lituhin si Bataluman. Napanood nila ang huling bahagi ng pangyayari. Lumapit si Biyaya, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng mga tanong na hindi kayang bigkasin ng isang bata. Hinawakan niya ang kamay ni Hidalgo. Tapos na po ba, Papa? Tanong niya. Ang boses ay isang mahinang bulong. Hindi na po ba siya babalik? Lumuhod si Hidalgo at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kanyang pinipigilang emosyon ay bumuhos. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak at umiyak siya. Umiyak siya para sa kanilang sakit, sa kanyang pagkukulang at sa wakas, sa kanilang paglaya. Tapos na, anak, bulong niya. Tapos na. Hindi na siya babalik. Pangako. Ang katarungan ay maingay. Ito ay dumating kasabay ng mga sirena ng pulis, ng mga sigaw, at ng pagbasag ng mga kasinungalingan. Ngunit ang paghilom, natuklasan ni Hidalgo
ay tahimik. Ito ay dumarating ng dahan-dahan sa mga mumunting sandali sa pagitan ng mga buntong hininga at sa mga luhang walang nakakakita. Ang unang mga araw matapos ang gabing iyon ay ang pinakamahirap. Ang Villa Alinlangan na dating simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang malawak na paalala ng kanyang kabiguan. Ang bawat silid ay may anino ni Bataluman. Ang bawat sulok ay may alaala ng takot ng kanyang mga anak. Ang unang hakbang tungo sa paghilom ay ang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Isang gabi, umupo siya sa pagitan ni Biyaya at Sinag sa kanilang kama. Walang mga kamera, walang mga bisita, walang mga abogadong nakapaligid, sila lang tatlo. Mga anak, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng mga salitang kailangan niyang sabihin. Patawarin niyo si Papa. Tumingin sa kanya si Sinag. Ang mga mata ay puno pa rin ng pag-iingat. Si Biyaya naman ay hinawakan ng kamay ng kapatid, ang kanyang likas na ugali bilang tagapagtanggol. Alam kong nasaktan kayo ng sobra, patuloy ni Hidalgo, pinipigilan ang sariling luha. At wala si Papa sa tabi ninyo para protektahan kayo, pinabayaan ko kayo. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero gusto kong malaman ninyo, mula ngayon, hindi na ako aalis, hindi ko na kayo iiwan, ako na ang bahala sa inyo. Hindi sila sumagot, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niyang bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Biyaya sa kapatid. Iyon ay isang maliit na simula. Ang pangalawang hakbang ay ang pagbabalik ng liwanag sa kanilang tahanan. Kinabukasan, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula rito ay bumaba si Ginhawa. Nang makita siya ng mga bata, ang katahimikang bumalot sa kanila ng ilang buwan. Nabasag. Yaya Gigi, ang kanilang mga sigaw ay puno ng pananabik at ginhawa. Tumakbo sila at niyakap ang matanda. At sa gitna ng kanilang iyakan at tawanan, naramdaman ni Hidalgo ang unang tunay na pag-asa. Sa pagbabalik ni Ginhawa, bumalik din ang isang piraso ng kanilang nawalang kamusmusan. Humarap si Hidalgo sa kanya at sa isang tinging walang kailangang salita, humingi siya ng tawad. Tumangulang si Ginhawa, ang mga matay puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Nagsimula silang dumalo sa mga sesyon ng therapy. Sa simula, si Hidalgo lang ang nagsasalita. Ang mga bata ay tahimik lang, nagdo-drawing sa mga papel. Ngunit unti-unti, sa tulong ng isang mahusay na child psychologist, nagsimula silang magkuwento sa pamamagitan ng kanilang mga drawing. Ginuhit ni Sinag ang isang maliit na batang lalaki na nakakulong sa isang itim na kahon. Ginuhit naman ni Biyaya ang isang batang babae na may hawak na kalasag, nakatayo sa harap ng kahon. Sa isang session, tinanong ng therapist si Hidalgo, "Ano sa tingin mo ang nararamdaman ng mga bata sa mga drawing na ito?" "Takot at kalungkutan," sagot ni Hidalgo. "At nasaan ka sa drawing na yan, Mr. Iraya?" Natigilan si Hidalgo. Tiningnan niya ang mga papel. Wala siya roon. Sa mundo ng kanilang pagdurusa, hindi siya kasama. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang hatol ng korte. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na iguguhit niya ang kanyang sarili pabalik sa buhay ng kanyang mga anak. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang gamit, nakita ni Hidalgo ang mga papeles ng Villa Alinlangan. Napagtanto niya na hindi sila tuluyang gagaling kung mananatili sila sa lugar na ito. Ang mga pader ay mayroong masyadong maraming malulungkot na alaala. Tinawag niya ang kanyang real estate agent. "Ibebenta ko ang bahay." Lumipat sila sa isang mas maliit, mas simpleng bahay sa Alabang. Isang bahay na may malaking hardin kung saan makakapaglaro ang mga bata at may mga bintanang laging bukas para pumasok ang sikat ng araw. Pinalitan nila ang mga mamahaling painting ng mga drawing ni Biyaya at Sinag.
Ang malamig na marmol ay napalitan ng mainit na sahig na gawa sa kahoy. Unti-unti, ang kanilang bahay ay nagiging isang tunay na tahanan. Isang taon ang lumipas. Ang mga sugat ay nagsisimula ng maghilom, nag-iiwan ng mga pilat na magsisilbing paalala. Isang araw, dumating ang isang sulat sa kanilang bagong address. Mula ito sa National Bilibid Prison. Galing ito kay Bataluman. Hawak ni Hidalgo ang sulat. Isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang nilalaman nito. Kung ito ba ay puno ng pagbabanta, pagsisisi, o pagmamakaawa. Ngunit tiningnan niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Napagtanto niya na hindi na mahalaga kung ano ang nasa sulat. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang pagbubukas sa sulat na yon ay parang pagbubukas muli sa isang pinto na matagal na nilang isinara. Naglakad siya patungo sa kanilang maliit na fireplace. Hinawakan niya ang sulat sa ibabaw ng apoy. Pinapanood itong dahan-dahang tupukin ng apoy hanggang sa ito'y maging abo. At kasabay ng pagkawala ng mga salita ni Bataluman, naramdaman ni Hidalgo ang isang huling bigat na nawala sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na sila. 5 taon ang lumipas, ang hangin sa Tagaytay ay sariwa at may dalang amoy ng mga bulaklak ng pino. Sa isang malawak na hardin na napapaligiran ng mga puno, daan-daang mga lobo na may iba't ibang kulay ang nakatali, handa ng pakawalan. Ang masayang tawanan ng mga bata ang nagsisilbing musika sa paligid. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang bagong tayong gusali. Sa harapan nito ay may isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Silungan ng Pag-asa, Agunita Iraya Foundation Center for Children. Sa isang entablado sa harap ng gusali, nakatayo si Hidalgo Iraya, hindi bilang isang bilyonaryong CEO, kundi bilang isang ama. Sa kanyang tabi ay sina Biyaya, ngayon ay isang magandang dalagita na may mga matang kasing kislap ng sa kanyang ina. At si Sinag, isang masiglang binatilyo na ang ngiti ay kayang magpaliwanag ng buong silid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Hidalgo, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan, mga kaibigan, pamilya, mga social worker at higit sa lahat, ang mga batang magiging unang residente ng center. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante, isang taong kayang magtayo ng mga gusali at magpalago ng pera. Ngunit ilang taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Muntik ko nang maiwala ang pinakamahalaga kong yaman, ang aking mga anak. Ang kanyang tingin ay napunta kina Biyaya at Sinag at isang ngiti ng pagmamahal ang namutawi sa kanyang labi. Naging bulag ako. Ibinigay ko ang aking tiwala sa maling tao at sa aking pagiging abala. Hindi ko nakita ang dilim na unti-unting bumabalot sa kanila. Ang kwento namin ay isang masakit na paalala na ang pinakadelikadong mga halimaw ay minsan nagtatago sa ilalim ng pinakamagagandang maskara at minsan nakatira pa sila sa loob ng ating sariling mga tahanan. Ngunit ang kwento namin, patuloy niya, ang kanyang boses ay tumatag, ay isa ring kwento ng pag-asa. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw, na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang maghilom sa tulong ng pagmamahal, pasensya, at katapangan na harapin ang katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak. Itinayo namin ang silungan ng pag-asa, hindi lang para alalahanin ang aking yumaong asawang si Gunita, na ang pagmamahal ay nagsilbing ilaw sa aming pinakamadilim na oras. Itinayo namin ito para sa bawat biyaya at bawat sinag sa mundo, para sa bawat batang nakaranas ng sakit at takot sa katahimikan, para ipaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa, na mayroong lugar kung saan sila ay ligtas, kung saan sila ay pakikinggan, at kung saan sila ay matututong mangarap muli.
Pagkatapos ng kanyang talumpati, sabay-sabay nilang pinutol ang pulang laso, hudyat ng opisyal na pagbubukas ng center. Nagpalakpakan ang lahat. Niyakap ni Hidalgo ang kanyang mga anak at sa kanilang mga mata, wala nang bahid ng takot na dati niyang nakita. Sa halip, ang naroon ay pagmamalaki at pag-asa. Lumapit sa kanila si Ginhawa na ngayon ay masaya nang namumuhay bilang head administrator ng foundation. Ang saya-saya siguro ni Ma'am Gunita ngayon, sabi nito habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Alam ko, Yaya Gigi, sagot ni Hidalgo habang pinapanood nila ang mga bata na masayang nagpapakawala ng mga lobo sa kalangitan. Naramdaman ni Hidalgo ang isang kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman. Ang kanyang yaman ay hindi na nasusukat sa pera o sa mga kumpanya. Ito ay nasusukat sa tawa ng kanyang mga anak, sa pag-asang ibinibigay nila sa iba, at sa pagmamahal na muli nilang binuo mula sa mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan. Tumingala siya sa langit, sa mga lobong unti-unting nawawala sa mga ulap. Isang salita ang tahimik niyang binulong sa hangin para sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Salamat, Gunita. Para sa lahat. Niyakap niya ng mahigpit sina Biyaya at Sinag. Alam niya na hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento. Ito ay isang bagong simula. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang bawat kabanata ay magiging puno ng liwanag. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kayamanan ng isang magulang ay hindi ang anumang material na bagay, kundi ang panahon at proteksyong ibinibigay natin sa ating mga anak. Ito ay isang paalala na dapat tayong maging mapagmatyag, makinig sa mga hindi sinasabi, at laging piliin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahil sa huli, ang pag-ibig na kayang maghilom at ang katarungang kayang magpalaya ang siyang laging mananaig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hidalgo at ng kanyang mga anak. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!